Sky Ranch, Picnic Grove. Ayan, ilan lang yan sa mga galaan sa Tagaytay. At pag nagutom, pwede kang kumain dyan sa Mahogany Bulalo Market. So yun na nga, kumusta ba ang nagdaan yung Pasko? Kung yung iba, busy na sa pag-iikot, pamamasko, samantalang ako, ayan, naghahanap buhay pa. At busy ako sa pagdi-deliver. Kaya ayan, naikot ko nga yung Naik at pati ng Maragondo nakarating ako. At pagdating ng bahay, eto, at may nag-aate nga sa akin na mga mamamasko daw sila. Ayan, syempre, binigyan ko naman. At pagdating naman sa Kanluran, ayan, ang daming taong namamasko talaga, nag-iikot, naglalakad, para syempre makapamasko. O, diba? Yan naman talaga ang diwa ng Pasko rito ang pagbibigayan. At pagdating naman ng plaza ng bayan, ang daming mga nakapark ng mga motor. Pero wala namang ganap sa plaza. Pero dito sa simbahan, ayan, syempre, merong mass at palabas na ata yung mga tao dyan. At napakaraming mga NTMO ang nag-a-assist dito sa kalsada. Ate Nyoye! Pamasko. Merry Christmas, boss! Oh, sir. Ate-ate na kayo dyan. Thank you. Okay. Yun, syempre hindi ako nakatanggi dahil alam naman natin, mga katropa natin yan, malaki na itutulong niya sa atin sa kalsada. Lalo na, syempre, pag nagkakabuhol-buhol ng traffic. So yun, mga alas 10, nakarating kami sa Torres Farm, kung saan yan tinatawag na the happiest place in Naik, Cavite. Ayan, at dahil nga, dyan kami magdi-deliver ng napakalaking tangke. Yun, no? Oh, Paskong Pasko deliver. Oh, di ba? Yun. Ayos. Sipag naman ha. Napalaban yung ating bisita. Yan, ganyan po dito sa amin sa Marison LPG Trading. Kahit Pasko, nagdi-deliver kami. Yan. Pero half day lang po dahil syempre, kailangan din namin mag-enjoy. So yun, Merry Christmas po sa ating lahat. At nandito kami sa Tagaytay with my families. Ayan. Hello kayo dyan. Kaway mga tulog na yung iba. Ayan si Poching. Tulog na. Traffic ba naman dito? Pupunta daw kami ng Sky Ranch. Bago ka man lang makarating na Sky Ranch, talagang traffic ang pagdadaanan mo, matindi. So yun, dahil napaka-traffic, ito na, ataba na sila rito. Saka lang, naurong natin dito ang kaunti ha. Dalawa pa naman daw ang makakapasok, dalawa lang. May pasok, hindi na pwede yung pwede man siya mag-diretso pa doon. Wala, matatraffic ako. Standby din. Dito na, sige na, baba na kayo rito. Bukas na dyan, bukas. Yung pagkakamarin na pala pa sila. Ayan. Oo, ang upo ka. Hanggang dito na lang kasi Ay, andito na kayo. traffic din naman sa ano. Ay, upuan. Sige na, dyan mo na yan. Sige na. Diretso na kami. Okay, bye-bye. Hawak po. Okay po. So yan na nga po ang kaganapan, no? Buhol-buhol yung traffic sa Lusalubong. Di ba? Ganyan. Pero nakarating din naman kami kahit pa paano. Siguro ay mula sa Sky Ranch hanggang sa Picnic Grove, inabot lang naman siguro kami ng kung hindi 1 oras magdadalawa. Yun kanina pa namin i-bring up yung mga pinsan ko doon sa Sky Ranch. Hanggang ngayon hindi pa kami nakakarating sa Picnic Grove. Paka-traffic. Sobrang traffic kanina pa talaga. So yan, 'di ba? Kahit nga mga nakamotor, talagang pa-stop din sila. Pero ang nakakatakot sa mga motor dahil kung saan-saan sila lumulusot, minsan magugulat ka na lang o overtake sa'yo tapos biglang i-stop sa harap mo dahil traffic nga. 'Di ba? Delikado yung ganun. At pagdating naman namin dito sa Picnic Grove, ayan, 'di ba? Walang galawan yung nasa kanan, talagang usad pagong niyan sila. Ayan, kaya dito ako dumaan sa may bandang gitna, yun pala. Kaya pala medyo mabilis yung takbo kasi lalagpasan mo lang yung Picnic Grove, hindi ka po pwede makapasok. May mga nakaharang na na tali. Ayan, hindi ako nakapasok diyan. Ayan, kasi kung diyan ako talaga pumila sa bandang kanan, sa tabi, yun ay mga papasok ng Picnic Grove. Aba, hindi ako aabot diyan ng ganyang katagal. Mas matagal pa. Ayan, sobrang dami. Kita mo naman at talagang yung pila ng mga gustong makapasok sa labas na at nasa dulo pa nga. So yun na nga po dahil sa sobrang haba ng traffic at yung mga tao rin na papasok ng Picnic Grove ay grabe ang pila. Tapos wala akong maparkingan kaya ginawa ko, dito na lang ako nag-antay sa sasakyan at yung magkapatid na kasama ko, ayun, sila na lang pumasok sa Picnic Grove
At tingnan mo naman yung mga sasakyan. Walang galawan yan. Walang galawan. Yan. At dahil hindi nga ako komportable na makipagsiksikan doon, ayan, at natulog na lang nga ako diyan sa sasakyan, at paggising ko gabi na, ayan, tingnan mo naman, at still yung mga sasakyan nandyan pa rin sila. Oh, di ba? Natulog na lang ako ulit diyan ng mga time na yan, at paggising ko wala nang sasakyan. Hindi ko nga lang na-videohan. At kaya pala wala nang sasakyan. Sabi ko, bakit ubos na yung sasakyan? Sabi ng mga kasama ko, hindi na raw nagpapasok pa. Kaya nagsialisa na lang yung mga sasakyan. Mga bandang alas 8, nag-decide na kaming na umalis na at pumunta na sa Sky Ranch dahil susunduin na namin yung mga pinsanan ko diyan na nagpaiwan sa Sky Ranch. At ang tagal nga namin nakarating diyan. Yan, almost 1 hour na naman kami nagbiyahe. O hindi ko sigurado kung lumagpas ng 1 oras. At ng mga time na yan, eto, papunta na kami niyan ng Mahogany Bulalo Market. At tingnan mo naman, kabilaan po kamo yung mga nakaparada diyan. Kaya buti naman dito banda ay wala ng traffic. Yun nga lang, talagang gitgitan dito yung dahil kabilaan yung naka-park dito. Yun, medyo mabilis na ang aming naging takbo dyan, wala ng traffic. At pagdating namin dito sa Mahogany Bulalo Market, ayan, at makakakain na rin kami ng mga oras na yan. Siguro ay nasa alas 10 na. Ayan, at first time ko nga makarating dito, nagulat ako pagkadating namin sa itaas, ayan, punong-puno kamo ng tao. Ayun, grabe ang tao, bultuhan talaga. Meron mga kumakain, pero sa other side, marami rin nakatayo at nag-aantay na may makatapos kumain. Ayan, at ng mga oras din ay gutom na talaga kami. Ayan, tingnan mo naman, sobrang dami ng tao. Dahil dyan pala sa Mahogany Bulalo Market ay mura ang bulalo dyan. Oh, di ba? Kung sa mga kainan dyan sa Tagaytay, nagre-rate po dyan ng 8,000 pesos ang 14 packs to 15 packs. Dito ay nasa 4,000 lang ang halaga. So almost half ang inyong matitipid kung dito kayo kakain. At talaga namang masarap din dito ang bulalo. Dahil trademark po talaga ng Tagaytay ang masarap na bulalo. Kaya tingnan nyo naman yung dagsa ng tao. Grabe. Ayan. Makikita nyo naman, sobrang dami ang tao at dami ring nakatayo na nag-aantay na may makatapos kumain. Ayan, di ba? Dito kami sa tapat ng Glendons at inaantay namin kung saan ang unang hindi na kayo mamimili kung saan ang unang may matatapos kumain. Doon na lang kami kakain. Wala naman kaming alam kung saan dito ang masarap. Basta ang balita ay masasarap daw dito ang bulalo. So wala pa kaming idea dito. Kayo, may idea na ba kayo kung saan kayo dito nakakain? Kung anong pangalan ng food stall ang the best ang lasa ng bulalo? Siyempre, hindi naman yan pare-parehas talaga kung tutuusin. Meron tayo diyang magiging paborito. So dahil kami, wala kaming alam kung alin dito ang masarap. Although lahat masarap, ibig sabihin ay kung alin dito ang pinaka-best sa lahat ng masasarap. Yan. Ay, at tingnan mo naman, panay ang dagsa pa rin ng tao. Puno na nga. Dating yung mga tao. So anong magagawa natin? Kundi siyempre, mag-antay. Dahil lahat naman kami dyan, gutom na talaga. So ayan, nililinis na nga. Dito may naunang nakatapos dito sa may pinakadulo. Pag akyat ng hagdan, dito may naunang nakatapos kumain. Sakto, 2 table. Kaya sakto rin para sa amin. At inihain na nga po yung yung bulalo. Ayan, may litid-litid. Ayan. At inihain na nga yung bulalo dyan. Ang nakakalungkot, wala pa hong kanin. Ubos, sold out dahil sa dami daw talaga ng kumakain. Yan, hindi nila natansya yung yung kanin. Wala pang kanin. Yan. Ubos na yung ulam, wala pa tayong kanin. So yun, dinaan na lang namin sa kwentuhan yung aming pag-aantay para hindi kayo mainip. Actually, talagang inip na. At pagdating na nga ng kanin, ayan, hindi na nga ako nag-video dyan. Lapangan na. Yan. Masarap naman talaga kung sa masarap. So hanggang dito na lang ang ating video at kami kakain na. Maraming salamat sa panonood. Ito po si Santi nagsasabing sulit ang Pasko at masagana ang bagong taon. Ayun, naisingit nga ang aking panindang tangke. God bless.